Alright, attorney. Okay. Kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Mapua Global Group, no? Kasama po natin ang isa sa pinaka-espesyal, no? Ang ating recently concluded na King Cardinal himself, Mr. Clint. Clint Escamis. Hi, Clint. Kumusta? Hi, good evening po. Okay naman po. Medyo traffic lang going here. Pero din, magkakaroon lang tayo ng very quick lang, no? Na 20 questions lang to para kay Clint. Tapos, bigay na natin kay Clint kung anong announcement man meron siya. Oo, ang daming mga nag-iintay ng announcement, no? So, simulan lang natin, Clint, para mas makilala ka ng lahat ng mga estudyante at saka alumni. Anong edad ka nagsimula mag-basketball? Nag-start ako around 7, 6. Nanonood lang ako ng mga... So, dribble lang yan, mga ganyan. Hindi. Or naglaro ka na talaga? Dribble yung mga, parang sa lang, half court. May half court kasi dun sa village namin. Tapos... So, dun ka nagsimula? Oo. Actually, naglalaro lang with the kids Tapos bilang nagka-interest ako dun sa naglalaro, mga kuyas ko and yung dad ko. So, yun. Sino mga idols mo sa, PBA tsaka NBA? PBA muna. Or local? Local, nung bata talaga ako Kiefer Avena. Galing talaga ni Manong, no? Kiefer. Tapos sunod Terrence Romeo. Ibang klase yan si Manong talaga. Okay. Tapos sa international, sinong... Kobe talaga. Kobe. Talaga yung Paras? Brian, syempre. Kobe Pareho tayo, no? Kobe Bryant. Yung mentality niya, yun talaga yung parang nag-stuck sa akin. Pero Clint, yung organized basketball as in yung parang liga, na kailan ka, natatandaan mo na sumali ka ng liga? I think that was grade 4. Grade 4 ako. Sa school ba yan? Sa school? Nasa San Beda ka yan? I think nasa 10 or 9 ako nun. Hindi ko lang sure kung yun the day. So yun yung talagang unang experience mo na may pumipito? Oo, yun talaga. Especially sa practices, dun ko na kita yung may coaches, yung sinigawan lang one time, parang nabigla ako eh. Nasiko nga ako nung one time, pag ganun pala dito. Okay. So yun, dun ka namulat, no? Around grade 4 ka sa San Beda, Alabang. Oo, San Beda. Mga kamapuan, no? Galing pong San Beda, Alabang si Clint nung elementary. So, after that, ni-recruit ka, may mga nag-recruit ba sa mga schools? Syempre, ang stint mo sa San Beda, Alabang, hanggang kailan ka sa San Beda? Grade 4 until grade 7. Grade 8 pala. So, nag-grade 8 ako, parang naglilipat dapat ako sa Lasal Zubel. Nag-training ako ng isang summer doon, tapos nung pasukan na, biglang ako kinuha. So, we had an option na parang mag-stay na lang sa San Beda or maghanap. At that time, medyo parang bumagsak din yung finances namin. So, kailangan din ni mami talaga nila maghanap ng 100% na scholar. So yun. San Beda Alabang offered you 100% scholar? Hindi. Pero bumalik ka, no? Hindi. Yun yung time na naghahanap ako nung pasok na. Mag-tryout ako kung saan-saan na lang. Nag-tryout ako sa San Beda Taytay. Hindi nila ako kinuha. Tapos yun, biglang may tumawag, nakita lang ako sa Liga Labas. Pinapunta ako sa, Malayan. Mapua Malayan. Ilang taon ka nito? 13, 14. 13, 14. So, 14. At the age of 13, mga kamapua global, ayan na, pumasok na ng Mapua Malayan si Clint, no? So, during those transition from, syempre, medyo nare-realize mo na medyo competitive na. During those transition, yung si mami mo, si Tita Carms, anong naging influence niya sa'yo pagdating sa paglaro ng basketball? Kasi, aminin natin sa hindi, mga kamapua, no? Si Tita Carms ang number 1 fan talaga ni Clint, kahit anong gawin ninyo. Bahay pa lang, talagang Aside from, kasi, kilala namin si Tita Carms, Clint, bilang madasalin talaga eh. Aside from that, ano talaga naging influence niya sa'yo pagdating sa basketball? Feel ko yung way ng pagka-pursige. Kasi, siya yung tipong nag-invest siya sa akin ng hard work na ganyan, na parang dinatribe niya ako all around sa
Metro Manila para Talaga, makalaro. talaga naging stage Oo, mom, no? Yun. So, para sa akin, tinake ko yung way na yun na pinapakita niya sa akin na pwede ka maging successful sa isang bagay kung you put in the hard work, like, yun yung pinakita niya sa akin. So, yun yung nadala ko sa basketball. Oh. So in relation to that, no, yung upbringing mo sa family, yung upbringing mo sa inyong family. Ano yung mga naging support ng family mo sa iyo, like mga kuya mo and parents mo? Of course, syempre mom ko, number one. Grabe sumuporta yan. Alam ni Coach Randy ever since nung high school pa lang kami, dinadrive niya kami. Yun yung parang practically yung carnival van namin dati, yung parang naging bus namin around eh. Kasama yung mga ibang players, no? Tumakasya doon. Tapos yun. Tapos yung mga kuyas ko, parang pagka may good game ako, parang huwag kang maging kontento sa mga laro mo. Like, always Strive for greatness sa next game para di ka makontento. Yun, basically. Speaking of support, meron kasing isang tao talaga na talagang sobrang suporta sa'yo. Yung girlfriend niya, mga kamapuwa, si Jean, no? Kung may nakakakilala sa inyo. Anong klaseng influence ng girlfriend mo na si Jean sa career mo, discipline mo, at dun sa drive mo? Syempre sa discipline din medyo nakakatulong din sa akin. Siya yung tipong tao na Kinagagalitan ka ba lagi? yung okay din kasi prank ka din siya. Like, she's not the type to sugarcoat things. Yan. If may nakita siyang mali, sabihin niya talaga. And sabihin niya talaga with the statement. Kumbaga. Susunod ka? Oo naman. Siyempre partners naman eh. Yes. Pag makikita din naman sa kanya, sabi ko, like, up forward. Ganun naman talaga yung partnership. Yun ang magandang dynamics na nakakapagbigay sila ng magandang impluensya sa isa't isa. So, balik tayo ulit sa basketball. Siningit ko lang yun eh. Balik tayo sa basketball. So, transition mo na from Red Robin. Paano mo nakilala si Coach Randy? Yun yung time na, nag-tryout ako nung wala na akong mapasukan na school. Tapos yun, nag-tryout ako one practice. Tapos after ng practice, sinabi niya, sige, enroll na. Ganun. Doon lang kayo nagkakilala? Oo, doon lang. Tapos yun, ever since. Paano mo ma-describe si Coach Randy at the onset nung umpisang nakilala mo siya? Nung umpisa, parang... Nakita mo na ba na itong si Coach Randy medyo malaki ang magiging papel sa buhay ko nito? Sa umpisa pa lang. At that time, di ko kasi bata pa ako nung time na yun. Parang, that time... Ito yung transition mo going to teens Din kasi, iba na, nag-iiba na yan pagka ganyan Pagka tumungtong ka na ng 13, 14, 15 yan. Nag-iiba na yung competition sa basketball. So, anong naging, tingin mo kay Coach, magkakaroon ba si Coach sa'yo ng malaking parte sa buhay mo nung time na yun? Hindi pa. Hindi yung pag-iisip ko pa nun, syempre bata pa ako pero yun, sobrang thankful talaga ako sa opportunity na binigay niya. Parang lifeline ko yun kasi lifeline namin actually ni Mami kasi di bumagsak talaga yung finances namin so di talaga namin alam kung saan So yun, sobrang thankful kami and grabe talaga yung ever since nung practice na yun, nung na-enroll ako, sobrang naging thankful talaga ako kasi laki ng part sa career talaga. Pero there was a time in your career na umalis ka rin na Mapua. Season 8, nung season 85 sa UE, yun yung balik mo sa atin, no? Yes. So, what made you decide na bumalik sa Mapua after your stint in the UAAP? Nung time na yun, parang hindi na ako masaya sa UE kasi alam ko, basta parang may nagkukulang talaga so, yun, feel ko yung Mapua talaga yung kukulang, yung nasa puso ko talaga. Siyempre, kung talagang, yun. Kung talaga nasa puso mo mararamdaman mo yan So, kung hindi ka masaya, siyempre hanapin mo kung saan ka magiging masaya. Yes. And of course, bumalik ka nga. No? Pero nung nag-residency ka ng 2023, ang dami rin mga kwan sa'yo doon, mga bash. Nagiging meme ka din nun Na, ito, babalik sa Mapua, umalis na, ganyan. Natalo yung Mapua, ganun. Parang malas daw ako, kumbaga. So, for me, parang natatawa lang, parang sinashrug off ko lang yun. Siyempre, ginagawa kong motivation yun. Pero, naapektuhan ka ba sometimes sa mga ganon? Hindi naman, hindi talaga. Parang more natatawa lang talaga ako Like, sa mga gumagawa ng memes dyan, hindi naapektuhan si Clint
wag nyo nang gawa ng meme. Kasi tatawanan lang kayo ni Clint. The publicity din yun. Like, Sa any bagay, publicity is tama good naman. publicity. So, yun. Ano ba yung next na question? Ito, malapit na tayo, Clint. Don't worry. Mabilis lang to eh. Anong naramdaman mo nung umalis si Nox, si Adrian Nox nung 98? Inisip mo ba na kung nandyan pa si Nox nung 99, baka nasungkit natin? Oo, syempre. Pero, like, what they say, everything happens for a reason. Correct. And, di mo naman din masisi siya kasi for Career his move. family din. Tsaka Career career move. move. But for his family, for his well-being, like, turning to pro is one of the best decisions ever. For him, like now, grabe, sobrang galing niya sa Iba, no? Iba Grabe. talaga. Maraming mga ganon din kasi na minsan, lalong nagbubulong pag nag-pro na. Diba? So, yan, si Adrian Nox. Shout out, ah. So, kung madedescribe mo yung season 99 and season 100, ano yung mga key differences na nakita mo in terms of your training, your teammates, at saka coaching, kaya nakuha ninyo ng 100? Meron bang pagkakaiba? Of course, mga teammates mo, nagkaroon ng pagkakaiba dahil halos kalahati yata nawala eh. Yun, so, nung season 99, syempre, hindi natin ma-disregard yung healthy coach Randy, yun din, sobrang big factor yun eh. Yes, Yun yes. din. So, And syempre, feel ko yung sa season 100, like yung drive, pati yung more, how do you say it? Parang, hungry din, actually hungry. Kasi syempre galing sa talo eh. Then, in-instill talaga namin sa mga rookies na yung ganun hungriness, yung kahit talo ka, like you need to bounce back always. So, syempre, nandyan na tayo, nag-champion na tayo. Itong last 5 questions na to, reserve ko to kay Din eh. Pero bago ko ipasa kay Din, bibigyan muna namin ikaw ng konting oras para kausapin yung ating mga supporters, yung mga alumni, students, and all that. Ano ba talagang mangyayari? Is it one last ride or magpo-pro na tayo? Din, papasa ko na sa'yo, last 5. Last 5 questions. Sige, bigay na namin sa'yo. Clint, take it away. Ito na po, mga Kamapua Global. Yung inaantay natin tonight, no? Coming, of course, directly na kay Clint. Syempre, sobrang all throughout my years as a Red Robin and now Mapua Cardinal, sobrang grateful po ako sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng tulong nyo. Kasi grabe talaga yung naging blessing sa akin ng Mapua kasi sobrang big part. Actually, career ko talaga yung Mapua ever since eh. And yun, na-injured ako, umalis ako, I came back, grabe yung pagmamahal din sa akin ng Mapua and sa lahat ng galing sa coaching staff, sa teammates ko and sa lahat. So, syempre, for me, kasi we accomplished a champion eh. Yeah. Yun yung goal talaga eh. And syempre, para sa akin, gusto ko din talaga mag-give back and syempre, labo sila. So, one last year for me. All right. One more year. Last year. Last dance, kumbaga. Farewell tour. Oh, one more ride. One last ride. One last ride. So, yun. Narinig nyo na. Sa lahat po na nakikinig, maglalaro pa po si Clint for one last season. Yeah. Season 101. And doon in relation doon sa sinabi niya, yung last 5 questions mo, Tim. Okay, yeah. And of course, what made you decide to play one more time, no? Season 101? Syempre. Mamimiss mo ba kami? Oo naman, syempre. Syempre, sobrang laking bagay talaga na Mapua. Syempre, number 1 is like giving back to Mapua talaga kasi sobrang mahal ko yung Mapua. Like, grabe talaga. And second, pinag-usapan namin ng mom ko and yung family ko, importante talaga makagraduate eh. Kasi 2 of my kuyas, talaga nag-graduate sa Mapua eh. And kung ako naman, di ako mag-graduate, parang nakakaya naman yun. So, para sa akin din, gusto ko din talaga mag-graduate kasi, like what they say, mamatay na lahat. Yung diploma, di mo mananakaw yun. So, yun yung, talaga. Alam mo, no, no. Alam mo, Clint, no, 2 years ago, 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 2 years ago,
marami or almost majority of the Mapua Cardinals talagang gumraduate. Oo. Coach Chito, Tsaka, graduate ng IE yan. oo. So, mas importante din na kasi hindi rin natin dapat kalimutan na student first, athlete sa sunod. No? Tama. So, syempre, magandang rin sa magulang yun. Oo, tsaka napaka-importante talaga yung education. Kasi, syempre, like, any sport naman, nandyan yung prime mo. But, at the end of the day, of course, diba, that may fallback ka. Kaya laging pag-aaral talaga importante matapos na. Tanungin mo na, tuwan-tuwa Kaya, tanong na natin yung pinaka-importante tanong. Ito, mga palabok na lang ito, di ba? Oo. And of course, syempre, I'm sure, minsan nagkakwentuhan, I'm sure there are a lot of offers, no, or mga opportunity na kinonsider ka, no, before you have decided to stay, no, with the Cardinals. Can you share us yung how did you manage yung ganung mga other opportunities na nandiyan, mga options, ganun? Syempre, sa akin, after nung championship, like, I took my time muna, nagbakasyon muna, lahat na tinapos ko. Naghumingi din ako ng advice sa mga parents, kahit sino-sino mga sa close circle ko. And yun, syempre, pati... Nagbakasyon muna tayo. Nagbakasyon din tayo. So, Nag-Hong Kong muna siya. Japan muna yan tapos sa Hong Kong winay ko din lahat ng mga options, lahat ng mga possible outcome. Mapua talaga, nag-stood out for me. Yung talagang nasa puso ko yun. Parang, totoo ba to? Kaya parang tapos na yung tanong Yun na yun Parang, pag inisip ko talaga, should I really go this way? Pero, ang nasa puso ko talaga Mapua Ayun, salamat. And of course, siyempre, with this, going to season 101, I'm sure may bago kayong goal, di ba? Oo. Which is, going back to back na, di ba? Going back to back. So, anong message mo sa team? And of course, especially kay Coach Randy. Di ba? Yan. Siyempre, I'm sure, ang isa sa pinakamasaya dyan is, of course, ang ating si Coach Randy, di ba? Dahil, of course, nandyan pa rin si Clint. Yeah. Siyempre, unang-una po sa lahat, thank you sa pagtanggap ulit sa akin sa team and pagtanggap ni Coach Randy sa akin. Sobrang, talaga ako, like, determined talaga ako this year din kasi di ako nakokontento, especially kahit nag-champion na. Alam namin nung high school pa yun talaga yung mindset namin, winner talaga Like, hindi ka magpapatalo kung nasa taas ka na like, only you can go down from there. But staying there for back-to-back or three-peat or for more pa, malaking bagay yun din para sa Mapua community, para sa career namin. Iba talaga ngayon. Sobrang mas determined din ngayon kasi we have a chance to repeat history They did it back in 1991. Oo nga, yung kwento ni Coach Randy para Oo nga sa possibility. Parang basketball god script parang ganun, parang Coach Randy nag-back-to-back as a player, as a coach. Parang sobrang grabe. Right now, in the future, baka ikaw rin maging coach. Madami pa kailangan matutunan. Before magpatuloy na sa last two questions, attorney, meron tayong dyan, para lang mas ma-excite lalo yung ating mga... si Clint. Ito, para talagang sure, kung medyo nanghipan kayo dun sa narinig ninyo, talagang... yan. Battle cry lang. Yeah, battle cry. Let's go, Cardinals, back to back. Yan ang battle cry natin ngayon. Yan. And malaking tiwala ko. Oo. Kahit anong mangyari. Laban. Yes. And of course, finally, before tayo mag-close, your message to the Mapua community. Mga fans mo, yan. Unang-una po sa lahat. 2,000, no? 2,000 na? Salamat po talaga sa lahat ng support niyo, sa lahat ng blessings na binibigyan niyo. Sobrang blessings niyo po talaga sa amin and gagawin po namin lahat ng makakaya namin para makuha tong back-to-back kasi ginagawa po din namin to para sa Mapua Mapua, we all love. Tas, yun lang po talaga. Back-to-back, repeat history. So, ang ganda, no? So, yan. So, going for back-to-back and yun nga,
Clint staying, una-una, of course, to continue to give back to our alma mater. Yes. And of course, me being a former dean, siyempre, yung paganda yung dahilan niya na, siyempre, Oo. kailangan tapusin yung pag-aaral. Very important yan. Okay. Right? And last na lang, of course, siyempre, message din sa ating mga sponsors o mga, alam mo na, mga ating mga tumutulong no, sa ating Cardinals Lahat ng mga team. walang sawang tumutulong. Oo, na manalo, matalo, nandyan pa Oo. rin, di ba? Ah, So, yun. Sobrang thankful po kami lahat sa lahat po ng sponsors namin. Gagawin po talaga namin lahat. Di po kami mga kontento kahit nag-champion na po kami. Gagawin po namin lahat para masuklian, para gawin yung best effort namin para ma-bring home ulit yung bacon for two-peat. Yan. Of course, and syempre, kami naman, Clint, gagawin din naman namin lahat Oo. para Thank sumupport you kayo. talaga. Kami sa inyo, no? So, Oo. yun lang. Hindi na po namin patatagalin kasi lalaro pa kami ng NBA 2K2. So, maraming salamat sa lahat na nag-stay. And ayan, one more ride. Let's go for back-to-back. Let's go back to back. Magandang Last gabi. dance, last dance. Sarap ng last dance.